risk of not disclosing. Additionally, creators who consistently choose not to disclose, hindi mo nilagyan ng yes or no ang iyong upload dyan sa may altered content. This information will be subject to penalties from YouTube. Okay, including removal of content. I-remove yung content mo or suspension from the YouTube Partner Program. Madi-demonetize ka. Hello everyone, yan, Daddy West pumuli para naman sa isang panibagong content. Okay, guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay yung update nitong last week. No, September 2024, nag-update si YouTube na kailangan natin i-disclose or deklara ang ating upload ay ito ba ay synthetic content or hindi, sa altered content tayo ba ay may mga binago. So may mga pinasa siya sa atin na guidelines kung ano yung mga dapat mong i-disclose ng yes or no. Ito guys ay mandatory na, kasama na po ito sa settings ng ating pag-upload. No, okay? Ay ano mo lang naman yan i-check mo lang naman siya no? Halimbawa pag nag-upload ka ng video, nandito sa may baba, no? Sa may it doesn't include altered content, may arrow yan. So pag kinlik mo yung arrow, malalabas yung option, yung option diyan is yes or no. Kung ikaw ay sumusunod ka dun sa guidelines na pinasa ng altered content, syempre magno-no ka. Kadalasan sa atin, like especially yung mga gumagawa lang ng mga daily life vlog, hindi naman natin kailangan mag-worry, no? I-no na lang natin. Katulad sa akin, no lang to. Wala naman akong binago. Okay? So kung meron ka namang mga gumagamit ka ng mga green screen, voice over, yung mga nagkakwento ka lang like mga kwentong aswang, ilagay mo na lang siya sa altered content. I-yes mo na lang. Kasi sa kwento mo ay nag-a-appear yung mga karakter o mga nilalang na wala naman talaga Hindi siya existing dyan sa video. So, considering altered content yan sa... Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa, guys, no? Ito kaibigan ko, no? Yang si Pigado Social. Ayan. Kasi gumagamit siya ng voiceover at saka mga slideshow ng mga picture. So, ito yung lumalabas sa kanya. Ayan, kung nakikita nyo ay may nag-a-appear dito na notification sa taas ng video niya na altered content yan. And when you click doon sa kanyang description, nakalagay doon na yun, altered content. No? Wala namang problema yan guys, still monetize po yan. Still monetize yung altered content. Importante lang dito ay kailangan natin siyang i-disclose yes or no every upload natin, no? Kahit anong video pa yan, short, long form at saka yung live streaming para makaiwas tayo sa posibleng problema pa, no? Magkaroon pa tayo ng problema yung remove tayo sa YouTube Partnership Program o yung YPP. Okay? Ito babasahin lang natin yung example ng mga minor edits na hindi na natin kailangan i-disclose as yes, no? So creators don't need to disclose unrealistic content that's altered or synthetic or edits to realistic content that are minor. Okay, minor edits are ones that are primarily aesthetic and don't alter the content, okay, in a way that could mislead the viewer about what actually happened. So ito yung mga example niya, like someone riding a unicorn through a fantastic world. Ang hirap gawin yan, hindi naman natin ito ginagawa, no? Green screen use depict someone floating in space, so okay lang daw, hindi na daw kailangan i-disclose as yes. Color adjustment, yung mga filter. Production assistance like using generative AI tools to create or improve video, outline, script, thumbnail, title, or infographic. Ayan. Caption reaction. Idea generation. Cloning one's own voice to create voice over or dubs. Gagayahin mo lang. Gameplay footage from video games. So, yung mga example ito ng no. Okay? Ito naman ang mga yes. Example of content edits or video assistance that creates
need to disclose. Okay, synthetically generating music, cloning someone else's voices to create voiceover or dubs. Ba't nandun siya kanina doon sa isa? Synthetically generating extra footage of a real place like a video of a surfer in Maui for a promotional travel video. Synthetically generating a realistic video of a match between two real professional tennis players, making it appear as if someone gave advice that they did not actually give. Actually guys, napakarami nito. So, maano tayo dito, maguguluhan na kayo. Ang gusto ko lang ditong iparating, wag nyo lang kalimutan na i-disclose or i-on or may option doon, yes or no, para hindi tayo magka-problema in the near future, no? Kasi mandatory na ito or kasama na siya sa settings na kailangan nating i-fill up para ma-go na natin or ma-public na natin ang ating ginawang video or yung ating content. Okay, kasi napakarami nito. Actually, hindi ko alam kung lahat tayo na mga datihan na ay naka-receive na nitong email. Kasi syempre sa mga bago, wala pa sila nito. Okay, so sa mga gusto pa, yung mga aspiring YouTube fans or mga gustong maging creator din na ayan, paalala sa inyo na starting September 2024 ay kailangan natin i-disclose yung ating mga content kasi nga usong-uso na ng mga AI ngayon, ang gagaling na ng mga editor. So, nagkakaroon tayo ng pagkalito. No, nalilito tayo kung totoo ba tong mga ano nila, ang galing naman ito. Marami ako nakikita ngayon yan eh, yung edit na yung AI na yung mga taong mga picture ay pagagalawin, yung mga video na yung pagkain gagawin siyang parang mga animals na siya. Yung maraming gumagawa ngayon. Magagaling ang mga editor para sa content. Okay? Para sa content, para sa view, para sa earnings. Right. So, para sa akin hindi ito malaking issue. It is either gumagawa ka ng mga anong klase ng content na nakaka-entertain. Ang bottom line dito is yung kailangan lang natin i-declare yung ating every upload. Consider natin ang disclosure, no? Ilagay natin sa yes or no. So, huwag natin yung kalimutan. Sa year after year ay may mga changes, no? May mga evolution sa mundo natin, sa buhay natin, sa mga technology. So, eto, nag-i-evolve din ang mga policy. Thank you so much for watching. And kung nagustuhan ng ating video update, ay don't forget to click the like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Daddy West. God bless us all. And bye-bye.